Hello everybody! I'm back and for today's video ay i-room tour ko kayo sa aking room kung saan nagkakahalaga ng 18,000 pesos. Opo, 18,000 pero as in sobrang liit lang ng kwartong ito. Pero for sure kung sa Pilipinas ay siguro studio type na condominium or yung one bedroom pa nga eh. Pero no choice tayo kasi dito tayo nakatira sa Dubai at pinili nating manirahan dito talaga sa city, sa Al Riga kung saan madaming Filipino at saka kung saan andito yung mga partition at isa po ako doon sa nakatira sa partition. Tapos very convenient din dito kasi malapit ako sa metro station. Pagbaba ko lang, kahit itulak mo lang ako, dadating ako sa metro station, bus stop, pick up ng mga car lift, as in super convenient, kaso nga lang mahal yung mga tirahan dito. At eto na nga, itutour ko kayo sa aking room at pagpasensyahan nyo na guys kasi hindi siya masyadong aesthetic pero malinis naman. So, magsisimula tayo sa pinto guys. Ito yung door ko. Syempre, hindi na ako lalabas sa hallway kasi sobrang madilim, wala din kayong makikita. Ito yung door, very aesthetic. Feeling ko Nara tree, charot. Eto nga guys, so isa sa nagustuhan ko dito kasi ganito yung door. Madalas kasing door sa mga partition is yung puti na plywood, ganun. Pangit siya actually pag ganun kasi madaling isa sa rason is mabilis madumi. Tapos maingay siya pag ino-open, pero eto, sobrang ganda. Tapos guys, dito naman ang aking kitchen area. Wow, sana all my kitchen. Sobrang liit lang kasi talaga ng room ko. Tapos ayaw kong ilagay yung mga gamit ko dun sa kusina kasi one of the habit ng mga Pilipino dito is gumagamit kahit hindi sa kanila. Pero hindi ko naman sinasabing madumi, pero mas mabuti ng safe tayo, 'di ba? Keep na lang natin yung mga sarili-sarili nating gamit. Kaya medyo masikip yung kwarto ko kasi andito lahat pati panluto. At eto nga guys, dito ay tray, nabili ko to sa Amazon. Mga 34 dirham kasi naka-sale to that time pero around nasa mga 99 na to. So kung sa Pilipinas nasa sabihin natin yung 100 ay nasa 1,500 ganon. So, eto, very aesthetic yung approach ko dito. Charot. Eto yung aking chopping board na pwedeng drainer. Yan. Hindi ko naman yan palaging ginagamit for the design lang yan. Tapos, eto nga, meron ako ditong menu ng streetwalkers. Kasi guys, minsan dito ako nakain na, nabili na ako. Mura lang din kasi mga 10 dirham, 15 dirham. Sulit na din yan kasi 3 kainan. Ganon. Eto naman ang aking initan. Very aesthetic. Nabili ko din to sa Amazon. Sobrang mura nito. I think 20 dirham. Sulit din siya. Kasi mag-1 year na to. Tapos ang aking tumbler na aqua flask na galing sa mama ko. Tapos itong Nescafe na lalagyan. Tayo talagang mga Pinoy may ugali tayong ganyan, no? Nescafe na lalagyan. Tapos yung laman yan ay cookies. Galing to sa office, sabi ko sayang kasi maganda kasi yung lalagyan. Plano ko sana lagyan to ng suka. Siguro soon, pag natapos tong cookies, magbuburo tayo ng suka. Tapos dito yung aking mga condiments, mga pangkain na rin, canned goods. Tapos, tinan mo, piatas, may snack. Tapos dito ko nilalagay yung aking susi para pag lalabas ako ay mabilis lang kunin, malapit lang sa pinto natin. Tapos dito naman guys, ay andito yung aking mga patatas, sibuyas, itlog. Yan. Tapos, ziplock. Sobrang gamit ko yung ziplock, guys, kasi nagbabaon ako. Tapos, ito yung toaster. Bread toaster na hindi ko pa nagamit. Cover natin yan para hindi maalikabok. Kasi, dami kong planong lulutuing sandwich, kanon, pero hindi ko naman magagawa kasi sobrang busy ko. Dito naman sa first floor, charot, third floor yan guys. Dito naman sa first floor ay andito yung mga condiments ko pag naguhumba ako, yan, mga pepper,
Yan, may cornstarch. Tapos ito ketchup. Lady's Choice, pinakurat. Syempre di yan mawawala. Suka, toyo, mga mayonnaise, asin. Yan. At sa bandang dito naman yung aking lutuan. Nag-iisa lang to guys. Lahat niluluto ko dito. Sabaw, mapaprito man, lahat talaga. Ito naman yung sponge ko. Nilagay ko daw. Very aesthetic. Tapos yung rice cooker. May rice pa yan guys. Tingnan nyo. Niluto ko kaninang umaga kaso di ko nakain kasi nagmamadali ako papuntang work. Tapos dito naman guys, pag may mga hinugasan ako, dito ko nilalagay kasi pinapadrain ko muna siya. Tapos tinatakpan ko lang nito. Katabi lang ng bed. Pagpasensyahan nyo na kasi maliit lang talaga yung kwarto ko. Tapos, ito naman guys, dito yung tubig ko. Palagi tayong ng tubig. Anong tawag dito? Basta, madami akong binibili kasi mas makakamura tayo. Ito, ganito, mga 3 dirham to. Tapos, ito naman guys, papaano ako ng manok. Pinapalambot ko yung manok kasi 1 week nito sa freezer. Kaya, ito uulamin natin. Mag-aadobo ako. Tapos, sa side naman na ito guys, dito yung aking electric fan. Ngayon, hindi ko siya madalas ginagamit kasi dito sa UAE ay sobrang lamig talaga as in sa kwarto, lalo na pag winter. Sa mga partition kasi guys ay hindi pinapatay yung AC. Ganon. Ikaw na lang bahala mag-adjust. Kung nilalamig ka, maggumot ka, ganyan kaya uso dito yung comforter. Pero may time kasi, summer yun, tapos parang nasira yung AC. Kaya eto, bumili ako ng electric fan. Actually, hindi nga ako marunong mag-assemble. Tingnan nyo. Tutuwang-tuwang pa nga to. Tapos dito naman, ang aking walis. Tapos mop. Tapos ito naman guys, ang aking pangsungkit ng damit kapag ako ay nagsasampay. Dito naman guys, ay ang aking laundry basket. Tapos itong timba guys, yan, nandyan yung gamit ko panligo. Tapos tuwing summer is nagagamit ko din siya kasi anong tawag dito, yung parang nag-iipon kami ng tubig ba para palamigin namin, tapos saka kami makakaligo. Dito naman yung basurahan ko guys, tapos yung baunan ko. Huwag kayong mag-alala kasi wala naman yung laman yung basurahan ko, for the aesthetic lang yan. Kasi sa labas ako nagtatapon. Ito naman guys, above ng area kung saan andito yung laundry, tapos yung kitchen ko. Diyan naman guys ay ang aking sampayan. Tingnan nyo. Isa sa mga nagustuhan ko sa partition na ito is kasi maano yung ceiling. Mahaba ba? Tas malaki yung ceiling. Kaya syempre guys is komportable. Hindi tayo nasusuffocate. Kaso nga lang medyo pricey to sa ibang partition. Kasi ganito yung features niya, maano yung ceiling, may sampayan, tapos white siya, aesthetic siya. At ito naman guys, ay ang aking, parang dito na yung lagayan ng aking plato. Dito, pag na-drain na yon, yung mga yung nilagay ko sa planggana, nilalagay ko siya dito. Tapos, ito naman guys, ay topper kung saan dito ko nilalagay ang aking phone kapag ako ay natutulog. Yung earphones ko. Tapos, ito ay scented candle. Tingnan niya. Maganda to noon. Kaso, sinindihan ko na kaya naging ganyan. Tapos, ito naman yung tumbler ko kung saan palagi ako nagtatabi ng tubig. So, sobrang lamig kasi guys ay talagang, alam mo yung magiging yung throat mo. Basta ganun. Tapos, eto naman yung aking ring light. Kasi alam niyo naman, vlogger tayo. Kaya, dapat may ring light tayo para maganda yung lighting natin. Kasi wala pa naman akong bintana dito. At dito naman guys, sa taas ay nung previous na nakatira dito ay pinalagyan niya ng ganito. Kaso, hindi ko alam anong ilalagay ko dyan. Kaya, yun na lang. Yung parang scented stick na lang para mabango yung kwarto natin.
Eto naman guys, dito, eto yung aking built-in cabinet. So, eto yung pinaka number one reason ba't pinili ko yung kwartong ito kasi meron siyang built-in na cabinet. Tingnan niyo. Hindi ko lang siyang masyadong mabuksan guys kasi nakaharang yung microwave natin. Wala kasi akong ibang space. Pero pag nagkukuha ako ng gamit dyan, ako na bahala mag-adjust basta makuha ko at wala akong masira. Yan nga guys, mga bags, damit, tapos dito yung mga pangpaganda. Tapos dito naman guys yung mga gadgets. Yan. Tapos sa taas naman, andyan yung aking mga maleta at syempre hindi ko yan mabubuksan kasi sobrang taas niyan, dapat kong pumatong. Dito naman ay ang aking microwave. Sana all, diba? Tapos dito ay mga food stocks, ganyan. Alam nyo guys, nakikip ako ng microwave kasi mahirap dito pag wala kang microwave. Kasi sabihin natin sa 3 araw, magluluto ka ng 2 klaseng ulam. Pag ganun, nilalagay mo lang siya sa fridge tapos init-init ka lang. Mahirap kasi kung walang microwave dito guys kasi syempre kukuha ka pa ng lutuan tapos dun mo iinitin. Tapos pag di mo naubos, yun din, masa-stuck. Alam mo yung hindi mo mahuhugasan yung lutuan mo, ganun. Kung may Tupperware, dagdag hugasin lang yun, ganun. Tapos, dito naman sa baba ng bed ko guys, ay mga gamit katulad ng itong organizer box, tapos dishwashing, andyan yung aking installment na Samba shoes, at saka yung mga plastic na ginagawa kong basurahan, tapos itong timba na may laman na sabon panlaba. And, eto guys, eto ang aking bed. Last but not the least, ito, 2 kumot kasi malamig talaga. Ito yung bed ko, bedsheet from Homebox. Naka-sale lang to lahat guys, hindi ako bumibili ng hindi naka-sale. Tapos may 3 unan ako, dito 2 malaki, tapos yung square. Hindi ko naman siya ginagamit lahat actually. Pero itong 2 kumot ay ginagamit ko siya kasi sobrang lamig talaga. Tingnan nyo yung guys, dyan lumalabas yung lamig as in, nakatutok sa akin. Kaya, madalas na nagda-dry yung lips ko. Ganon. Pero okay lang yon. As long as may matirhan tayo kasi ito talaga yung importante dito sa UAE. At eto na nga guys, that's it. Yun lang yung room ko as in, 'di ba? 4 corners. Worth 18,000. As in, 18,000 pesos. Sobrang mahal yun, guys. Sabihin natin 50,000 yung sahod mo. Bawas na 18,000. Bukod pa dun, load mo pa. Tapos, transportation mo pa, car lift, ganun. Sobrang talaga. Madaming nagsasabi, uy, ang swerte mo kasi andyan ka sa Dubai, siguro maganda na yung buhay mo dyan. Oo, masasabi kong maganda. Ganun, swerte ako kasi nakahanap ako ng stable job dito kasi hindi lahat ay mapalad na nakakahanap ng work dito, lalo na kung wala kang experience. Pero guys, hindi ako mayaman, wala akong palaging extra kasi bukod doon may binabayaran akong utang, nagpapadala kami sa Pilipinas, kaya natutulungan kami ng nanay ko. So, eto guys, kaya eto lang yung room na afford ko, pero so far, okay naman siya. Kasi komportable naman ako dito, maliit pero malinis, yun yung importante talaga. Pag naghahanap ka ng partition dito sa Dubai, make sure yung kusina ay malinis, tapos, alam mo yung hindi crowded, kasi may mga flats talaga na sabihin nating 1 flat, tapos may 15 na partition ka nun. Tapos sobrang daming tao. Kasi hindi 15 ka tao doon. Sa isang partition, either 1, 2, 3 taong nag-share. Kaya sobrang daming tao. Tapos, isa din sa dapat mong i-consider ay yung washroom at kung ilan yung washroom, tsaka yung washing, ganon. Kasi kung madami kayo guys, tapos hindi naman tayo lahat ay alam mo yun, iba-iba yung schedule ng day off. Minsan is magkakasabay talaga, generally ay Sunday. Pag ganun talaga is nag-aagawan tayo sa washing. But so far naman guys, ay yung pagdating ko dito is maganda naman at komportable yung natirhan ko. At saka bukod doon ay meron ako mga kamag-anak na andito din nakatira. Pero yung
Pero, hindi talaga kami araw-araw nakikita. Ganon pag may mga gatherings, may birthday, ganon nakikita kami. Or kapag na-boring, every weekend, ganon. Mas mabuti talaga pag andito ka, ay matuto kang maging independent. Kasi, madaming opportunity dito, guys. Pag hindi ka independent, tapos paano kung may mag-offer sa'yo, ganon? Hindi ka makakamove, hindi ka makakamove forward. Kaya, that's it. That's my advice if titira ka dito sa Dubai. At napahaba na nga yung chika natin. Pero, yun na nga yung room tour ko. And I don't know how to end this video. But, thank you for watching. See you in my next vlog.